saksak sa'yo, and ang tawag po dun sa injury matatamo mo sa wound ay tinatawag nating punctured wound. So again, si abrasions from the superficial injury lang po yan, superficial layer of the skin rather. Incise wound naman, ayan naman po yung naki-create kapag sharp edge object yung ginagamit natin. So kapag incise, tandaan po ninyo, ayan, it is usually longer, mas mahaba siya compared with the depth. Ayan, so mahaba siya pero hindi po siya gano'n kalalim kapag po incise wound. So kapag incise wound din, tandaan ninyo malinis, malinis yung cut kapag incise wound. So example niyan sa incise wound, kapag sa ospital, 'pag inooperahan po, mapapansin ninyo kapag ginamit ng scalpel, which is a sharp edge object, 'di ba, malinis yung cut. So kapag gano'n po yung sa mga ospital, yun ang tawag po dun ay incise wound. Kapag sobrang talim or sharp edge yung instrument na ginamit wherein malinis yung cut, ayan, ang tawag po dun ay incise wound. Kapag laceration naman po, ayan, kapag laceration, yan po yung tear o yan yung sugat, yung injury, tinatawag natin na tear or na pupunit yung skin natin because of the uh, blunt force trauma na usually nagkakaroon po siya ng irregular edges kapag ginamit natin yung mga blunt objects, 'di ba? Kapag po mga blunt objects usually nagkakaroon tayo ng laceration wherein pumuputok yung skin natin, yung mismong skin natin because of the trauma na natamo natin because of the blunt force. And nagko-cause po yun ng irregular edges. Yun po yung nakikita natin na punctured wound. So yun po yung different kinds of wounds na meron tayo. Okay, so next one, in terms of the post-mortem changes po sa ating katawan. Yan, after yung mamatay. So, which of the following is the process in which cadaver temperature decreases gradually by convection, radiation, and conduction, and fluid evaporation until it reaches an equilibrium with environment, often after 18 to 20 hours. Ano lang yung mga post-mortem changes natin, di ba? We have the rigor, livor, and the algor mortis. So, alin po dyan? Yung kapag bumababa na yung temperature natin, 'pag lumalamig na yung bangkay or yung katawan. Anong tawag do'n? Okay, so yun na po yung tinatawag nating algor mortis, 'di ba? Algor mortis, that is translated as cold death. Ayan, cold death po ang translation ni algor mortis. Wherein, yan po yung nangyaring changes after nating mamatay. Ayan, so yung ating body heat, ayan, so lumalamig na po tayo. Gradually, bumababa na po yung temperature natin. So yan na yung nangyayari kapag lumalamig na po yung bangkay na tinatawag natin. Ibig sabihin, pag lumalamig na siya, ayan, meron na po or nag-undergo na siya ng algor mortis. How about si rigor mortis? Rigor mortis, from the word itself, rigid or rigor. Yan. Pag po rigor or rigid, ibig sabihin, nag-stiffen na. Ayan. So, that is the post-mortem changes wherein nag-stiffen na or tumitigas na po yung mga body muscles natin or yung katawan natin. Of course, due to the chemical changes na since namatay na nga po tayo. Ayan. Kapag naman po livor, pag livor, yan na po yung sa changes sa color. Ayan. Pag livor, ayan, yung blood natin, after that, it settles onto the dependent portions of our body. So, including the organs. So, pag nagbago na yung kulay mo, pag nawala na ng kulay, naging pale na, yun na po si livor mortis. Si putrefaction naman, yan na po yung process kapag namatay na tayo. Ayan. Yan na po yung process wherein yung mga tissues natin, ayan, tissues natin specifically, ayan, sa ating digestion, sa ating tiyan, ayan, because of the enzymes na meron tayo and bacterias, doon na po nangyayari yung putrefaction. Wherein yung mga tissues natin, unti-unti na po siyang na-decay. So, yun po yung time na nangangamoy na or umaalingasaw na yung bangkay. Ibig sabihin po, kapag gano'n, nag-undergo na po siya ng putrefaction.
So, yun po yung mga changes na meron tayo after po ng pagkamatay ng isang tao. Next one, ayan. How about this one? Another stiffening. Okay, so nabanggit natin kanina si rigor mortis. O, di ba? May mga sumasagot ng rigor mortis. Basahin pong mabuti ang question. Instant stiffening. Okay, so hindi natin nabanggit kanina. Ang rigor mortis po, that is the involuntary muscles. It involves the voluntary and involuntary muscles wherein nag-i-stiffen po yan around 2 to 6 hours after the death. Ayan. So, 2 to 6 hours after the death po nangyari ang rigor mortis. And usually, mag-start po yan sa jaw, ayan, or the face area, sa muka, and pababa po yan. And then, spread sa neck, sa upper limbs natin, sa kamay, ayan, sa abdomen, sa trunk, and then sa lower limbs or sa paa. Ayan. So, kapag po rigor, 2 to 6 hours siya usually nag-occur. And then, completely rigid or stiffen na po yung ating katawan about after 12 hours. Pero kapag po instant stiffening yan, on a certain group of muscles lang, yan po yung tinatawag nating, ayan, cadaveric spasm. Okay, so kapag po cadaveric spasm, instantly yan. So, instant stiffening of a certain group of muscles. And again, tandaan po ninyo si cadaveric spasm, immediately after death, yan po yung pagtigas ng certain muscles. Usually, ayan, kapag po violent death yung yung naging cause of death niya, yung mga specific muscles po na ginamit niya, ayan, before, or yung mga pinaka-tense na muscle na nagamit, yun po yung nagkakaroon ng cadaveric spasm, or alam din natin sa tawag na instantaneous rigor. Ayan, tandaan po ninyo. While si rigor mortis, again, appears 2 to 6 hours after death po yan. Si spasm, instantly after death po siyang nangyayari. Ayan, so, we also have this one, si cold stiffening. Ayan. So, cold stiffening, of course, nag-stiffen din po yung ating katawan. But this one, it is due to the solidification of fats na meron tayo or yung mga muscles and fluids na meron po tayo kapag na-expose po yung katawan natin due to extreme cold or freezing temperature. And kabaliktaran naman po noon si heat stiffening. Si heat stiffening, nag-occur po yan kapag yung dead body natin ay na-expose po sa intense heat. Ayan, so through burning or by immersion po in a hot liquid. So either, ayan, sa sobrang lamig, pwede kang tumigas, or sa sobrang init, pwede ka rin pong tumigas. So yun po yung mga instances kung saan nag-stiffen po yung ating katawan. Okay, so next question. Which occurs in the initial stage of death, which translates from Latin as paleness of death. Algor, rigor, pallor, or livor? Paleness. Okay, so this one specifically refers to, ayan. So this is pallor mortis. Okay, so recall natin, kapag po rigor mortis, ibig sabihin niyan, stiffness. If stiffness po kapag si rigor. Kapag naman po livor, ayan, so baka magkalituhan. Pag po livor mortis, ibig sabihin po niyan ay discoloration of death. Discoloration of death po siya. And kapag naman po algor, yun po yung tinatawag nating coldness of death. Algor, again, pag bumababa na po yung temperature after po mamatay ng tao. Rigor, ayan po yung stiffening ng katawan after death. Usually 2 to 6 hours after death po natin nagkakaroon ng rigor. Livor mortis, that is the discoloration of death, wherein yung blood po natin, it goes or it pulls down to the lower portion or the dependent parts of the body. Ayan. So si pallor mortis naman po, yan po yung tinatawag nating paleness of the or paleness of death. Bakit nagiging pale? Ayan, so nagiging pale na po yung katawan or yung skin natin dahil hindi na nga po nagsi-circulate yung blood.
Ano magiging kulay sa livor? Okay, so it depends po kung gaano ng katagal, um, namatay yung isang tao. Ayan, so 'pag sa livor po makikita natin yung pinaka-dependent part. For example, kapag po sa livor, ayan, kapag po sa livor 'pag namatay yung isang tao and then namatay siya ng nakahiga, for example, mapapansin po ninyo yung sa may pinakalikod niya, sa may back part niya, 'pag namatay yung nakahiga, kapag po nag-undergo na siya ng livor mortis, mapapansin ninyo yung lahat or halos lahat ng dugo, makikita ninyo mamumuo yan sa likod niya, kapag nakahiga po siya, ayan. So, makikita po ninyo dun po mapupunta lahat ng dugo niya, kapag po sa livor mortis. So, it depends either magre-red, magva-violet or magba-black, depende po kung gaano na siya katagal na matay. Ayan. So, yung kung saan nag-settle yung dugo, yun po yung tinatawag nating livor. And usually magse-settle po yung dugo sa may pinaka-dependent na parts ng body. For example, ayun nga, namatay siya ng nakahiga. So, magse-settle po yung dugo niya sa likod. Kapag nakadapa naman yan, magse-settle po yung dugo dun sa may chest area or sa may chest part po niya. Okay, so ayun po yung pagkakaiba. Kapag sa may pallor, yun yung mismong, nawawalan na ng kulay yung skin natin because of the, lack of the circulation na po ng blood. Ayan, so yun po yung mga changes na meron tayo in terms of the, ah, postmortem po or after pong mamatay ng isang tao. Again, Algor, that changes in temperature, rigor, stiffness, pallor in terms of the paleness since hindi na po nagsi-circulate yung dugo natin. So, nawawalan na ng melanin yung skin natin. And then livor, still discoloration pero yun na po yung pagse-settle ng blood natin sa lower portion or sa most dependent part po ng ating katawan. So, usually kapag liver na po, ayan, nagkakaroon na po ng dark purple discoloration na dun sa mismong skin natin kung saan po nag-settle po yung blood po natin, ayan. So yun po yung mga postmortem changes na meron tayo. Okay, so next question. We also have here the different types of wounds as to the, relation to the site naman po ng application ng force and the location of the injury. So ano po ba si locus minoris resistentia? Injury found at the site of the application of force. Injury found at the site and also opposite the site of the application of force. Injury which is not found at the site but opposite of the site of the application of force, or D, it is the injury found at the site or opposite of the site of the application of force but in some areas offering the least resistance. Okay. Okay, so alam na alam niyo, alam niyo na 'to. Okay, so 'pag po locus minoris resistensya, okay, so yan po yung injury na matatagpuan natin, ayan, sa ayan. It is the injury found at the site or opposite of the site of the application, but in some areas offering least resistance to the force applied. So from the word itself, locus minoris resistentia. So from the weakest or least resistance po or from the part kung saan meron tayong least resistance, dun po natin makikita yung wound or yung injury na natamo ng isang tao. Okay, so si alpha, kapag po nakita natin yung injury sa site ng mismong application ng force natin, yun po yung tinatawag nating hook injury, 'di ba? Si alpha, 'pag nakita natin sa mismong site kung saan natin in-apply yung force, yun po si Cope injury. Si bravo, 'pag nakita natin sa opposite, ayan. 'Pag nakita natin, si bravo, injury which is found at the site and also opposite the site of the application force, yan po yung tinatawag nating coup contre coup injury. So kapag nakita natin siya sa side kung saan tayo nag-exert ng force and sa other side or sa opposite side kung saan tayo nag-exert or nag-apply ng force, yun po yung tinatawag nating
coup, contre coup, injury. Pero si Charlie, kapag nakita lang po natin yung injury sa opposite or sa site opposite kung saan tayo nag-apply ng force, yun po yung tinatawag nating contre coup injury. So yun po yung apat na meron tayo according to the site or application of force. Meron pa palang isa. Ayan, so muntik natin makalimutan, meron po tayong tinatawag na extensive injury. 'Pag extensive naman po, ayan, from the word itself, nag-e-extend na po beyond the areas po na in-applyan natin ng force. So the injury involves greater areas na po beyond the site of the application of force natin. So yun po yung 5 na types of wounds na meron tayo according to the site of application of force and the location of the injury. Coup, contre coup, locus minors, resistencia, and then the extensive injury. So yun po yung meron tayo. Okay, so next. Okay, so sige po, water break po muna tayo. Okay, so I will give you 6 minutes. Sige po, balik po tayo ng 4:25. Ayan, sorry na. Okay, water break po muna tayo. 4:25, balik po tayo. Okay, so malapit naman tayo matapos. Last na, mga ilang items na lang to for SCI 1 and 2 and then yung sa VDEC na po tayo.
Okay, so nakabalik na po ba lahat? Okay, so continue na po tayo para yan, matapos natin 'to on time. Okay, so let's have here this question. Based on the provision of the RA 11053, which refers to the physical or psychological suffering, harm, or injury inflicted on a recruit, neophyte, or applicant during ceremonies, practices, rituals, or other acts, whether formal or informal, that a person must perform or take part in order to be accepted into fraternity. Okay, so ano po yung tawag natin? Anong term na 'to, specific term na 'to? Ito po yung tinatawag nating ayan, so hazing. Okay, so we have the different terms under po ng 11053. Ayan, when you say hazing, yan po yung act na nagre-result into the physical or psychological suffering, harm, or injury na ini-inflict po sa bagong recruit or sa mga applicant natin para po maging formally or maging part po sila ng fraternity or ng organization or ng sorority. So yan po yung um, acts na ginagawa before kayo makapasok sa mga, groups. Usually 'di ba ang pinaka-common na ginagawa is yung pina-paddle, 'di ba? Pina-paddle, yung pagwi-whip, yung branding or yung beating, ayan. So magfo-fall on po yon under ng hazing. Yan, so pati yung peperasang pagpapainom sa inyo, ko-consume niyo ng alcohol or ng pagkain or ng any liquor, papasok po yan sa hazing. As long as magke-create po yan or magkakaroon po yan ng effect sa inyong physical or psychological health. So magfo-fall on po yan sa hazing. So magkaiba po yan sa initiation or initiation rites. Kapag po initiation or initiation rites, yun po yung mismong ceremony, practices, or ritual. Yan. So whether formal or informal na kailangan pong i-perform or kailangan pong sumali ng ating bagong recruit or bagong member para po maging part siya ng fraternity or ng sorority or para maging full-fledged member po siya nung group natin. Ayan. So, yun dun po papasok yung mga ceremony or yung mga ritual or yung mga practices natin. Yun po si initiation rites or si initiation. Pero kapag po sa initiation rites ay nagkaroon na yan ng mga activities na pwedeng makaapekto sa physical or psychological aspect ng ating recruit or ng ating applicant, dun na po siya magfo-fall on into hazing. And ang hindi po pwede, ang hindi po or ang pino-prohibit po ng batas natin ay yung hazing, hindi po yung initiation rights. Puwede tayong magkaroon ng initiation rights, pero hindi po pupuwede yung hazing po natin. So yun po yung, magkakaroon tayo ng penalty kapag hazing po yung ginawa natin, ayan. Schools of course, yun yung mga universities, yung mga colleges and other educational institution. Kapag school hazing, yun po yung mga nangyayari within the school. Organization, yung mga organized body natin which includes any association or any group, fraternity or sorority. So included po diyan, ayan, yung mga armed forces natin, yung mga PNP, the PMA, and the PNPA or any other similar uniform service po na meron tayo. So yun po yung pagkakaiba. Tandaan po ninyo si hazing po ang may penalty. Hazing po ang pinaparusahan ng batas natin, hindi po si initiation rights. Okay, so next question. Okay, so generally, where can we file money laundering cases? O bakit iba-iba ang sagot ninyo? Bakit iba-iba ang sagot? Generally, saan po dapat fina-file ang money laundering cases? Is it in the RTC, MTC, Supreme Court, Sandigan Bayan, or Office of the Ombudsman? Okay, so generally, ayan. So, rumami naman na may sagot. Okay, so generally, fina-file po ang money laundering cases sa ating mga regional trial courts. Regional trial courts po generally fina-file ang money laundering. Pero kapag po public officers na ang involve, dun na po, sino na? Kapag public officers. Kapag public officers, sure kayo. 'Pag public officer, sino na?
Sure kayong Office of the Ombudsman yan. Saan na fina-file? Pwede ba tayong mag-file sa Office of the Ombudsman? The investigating body, pwede. Saan nagpa-file kapag public officials or officers na yan? Doon na po sa Sandigan Bayan. Okay, so generally fina-file po natin ang money laundering cases sa mga RTC or sa mga regional trial courts. Pero kapag po ang involved na sa money laundering ay yung ating mga public officers and yung mga private persons na in conspiracy or yung kasabwat na ng mga public officers natin, magfo-fall on na po siya under po ng jurisdiction ng Sandigan Bayan. Sandigan Bayan na po yan kapag eto, public officers na po ang nag-commit ng money laundering. Pero generally, RTC po tayo kapag money laundering cases. Okay, so in terms of the money laundering, we have the cycle. Ayan, so meron po tayong placement, meron tayong layering, meron tayong integration. So, yan po yung cycle ng ating money laundering. Okay, so first we have the placement or the immersion. Ayan. So, sa placement or sa immersion, yan po yung initial entry ng pera into the financial system. So, from the dirty money, yan po yung first step para maipasok natin sa financial system yung ating dirty money or yung mga nanggaling sa illegal. And usually, pwede po yan through smurfing or false invoicing and buying foreign currency or pinaka-common which is the gambling. Okay, so pwede po yan through smurfing. When you say smurfing, paunti-unti po ide-deposit natin yung pera. So magde-deposit tayo ng small amount for this time and then another small amount hanggang ma-integrate po natin siya into financial system. So yun po yung tinatawag nating smurfing. So we deposit small amounts of money. Ayan, kapag po smurfing. So, paunti-unti nating pinapasok sa financial system kapag po tinawag nating smurfing. Kapag naman po false invoicing, ayan, nagkakaroon ng representation ng mga commercial transactions natin. For example, merong nangyaring ganitong transaction, may binili tayo. Ayan, may binenta sa atin. Ayan, so, even though wala, nilalagay po natin. Nagkakaroon ng false invoice para masabing galing sa or ma-integrate natin yung pera natin into the financial system. And usually rin, pinapalit po yan sa currency ng iba. So, for example, yung peso natin, papalit mo yan sa Korean Mall, ayan, or sa dollars, or sa yen, gano'n. So, gano'n po yung ginagawa nila para pasok po sa financial system natin. And of course, yung pinaka-common which is the gambling. Pinakamadali ring gawin, the gambling. So, kung isusugal mo yan, of course, after mong lumabas sa sugalan, ibig sabihin or ang makikita na ng tao is that galing sa sugal yung pera mo. So, gano'n po yung first stage natin which is the placement. So, you integrate the money into the financial system. And then second one is we have the layering. So si layering yan po yung pinaka-mahirap na part or na phase ni money laundering cycle. Wherein, ayan, you separate the illegal money from its source. So, ginagawa mo dito, tina-try mo na hindi matrack kung saan nanggaling yung dirty money or yung illegal money natin. Ayan, so from there itself, you layer. So, nililayer mo yung financial transaction para hindi po malaman kung saan siya talaga nanggaling. Hindi malaman na nanggaling siya sa illegal. So, usually, ang ginagawa dyan is what we call the heavy soaping. Ayan. Kapag sinabi po nating heavy soaping, tina-transfer mo from different banks yung inyong pera. Ayan. So, para hindi ma-track, hindi makita kung saan talaga siya nanggaling, so, palipat-lipat siya into different banks para po hindi matrace kung saan siya mismo nanggaling na bank account and malaman kung nanggaling po ba siya sa illegal. So, yun po si layering. So, ginagawa yun para hindi po matrack, hindi po matrace kung saan po nanggaling talaga yung pera natin or the illegal money na meron tayo. And of course, after the layering, doon na po babalik si integration. Okay, so sa integration, babalik na po yung pera. Ayan, babalik na siya or integrate na siya into financial
system natin again as a clean money na. Ayan. So, hindi na po siya mata-track down as from illegal means. So, makikita na po yan 'pag in-integrate na yan, magiging from legitimate sources na siya. Usually from investments or from legitimate business operation. So, magmumukha na po siyang galing na sa legal after na po natin siyang ma-integrate. So, yan po yung cycle natin in terms of the money laundering cycle. Tandaan niyo lang si placement, layering, and si integration. Okay, so next po, ayan, still in the money laundering. So, which of the following is not considered a suspicious transaction? Okay, so in terms of the money laundering, we have covered and suspicious transaction. Tama po. Okay, so alin po dyan ang hindi suspicious? Alin dyan ang covered transaction? A, B, C, D. Alin dyan ang hindi suspicious transaction? Alin dyan ang covered? Okay, so in money laundering, we have two, di ba? We have suspicious and covered transaction. So alin po dyan ang covered transaction? Okay, so may Charlie. Are you sure? Sure na? Okay, so ayan, may nagsagot na ng ano. Okay, so this one, ang hindi po dyan or hindi yan included sa suspicious is yung si Delta. Bakit po hindi considered si Delta as suspicious? Kasi po si Delta, part po yan ng covered transaction. Covered transaction na po yan kapag nag-exit po sa 500,000 ang iyong transaction within one banking day. So kapag sobra sa 500,000 yung transact mo and either nag-deposit ka or nag-withdraw ka, pwede po yang maging covered transaction. So yan po, yung suspicious tsaka si covered, yan po yung nire-report po ng mga banks natin sa AMLAC. Pag suspicious, ayan naman po, ayan. So yan po yung mga considered natin as suspicious transaction. Kapag po nakita na walang underlying legal or trade obligation, purpose or justification ng pagtatransact natin, of course, suspicious po yun. Pag hindi po identified, hindi properly identified si client, still suspicious. Pag po hindi commensurate sa business or financial capacity ng client, for example, ikaw ay meron ng sari-sari store, pero within one banking day, nag-withdraw ka ng or nag-deposit ka ng 300,000 or 400,000. So pag ganun po, consider siya as suspicious transaction. And taking into account all known circumstances, ayan, or structured po yung pagde-deposit ninyo. For example, every Monday, nagde-deposit ka ng 100,000. So nakita yon, na-track yon, considered po yun as suspicious transaction. And in a way related to unlawful activity, offense under this act, or any transaction similar to the analogous circumstances. So ayan po yung dalawa na pwedeng i-report ng mga banks natin na ma-considered po for money laundering. So yan po yung mga suspicious or covered transaction na re-report po ng mga bangko sa AMLAC po natin or the Anti-Money Laundering Council po natin. Responsible for the investigation po ng or ng ating money laundering. Okay, so next. Ayan, ito pala yung hindi natin nasama kanina sa interview. Sorry, napalayo ang kanyang ano. Okay, so in the peace interview technique or in the peace interview model natin, if you already properly prepared and planned for the interrogation and formulated all objectives, what will you do next? Anong gagawin mo kapag nakaplano ka na? Alam mo na yung kailangan mong kunin, alam mo na yung dapat mong makuha. Okay, so dito na po pasok si engage and explain. Ayan, so in the peace model, peace natin, yan po yung acronym. So peace means plan and prepare or planning and preparation. Engage and explain, account, clarify, challenge, and then closure and evaluation. So sabi ko nga halos same lang rin sila ng format ng Ironic. Ito iba lang yung acronym natin. For the planning and preparation, ayan po. Ayan, you formulate all the objectives, you gather facts, you determine the objectives, and kung ano po yung mga dapat i-consider. After that, doon na po tayo mag-engage and explain. Wherein, same with the Ironic, you build rapport. You explain po yung purpose ng interview, yung mga topics, ayan na dapat
malaman ni ating subject. After you engage and explain, ayan, hayaan mo na po siyang mag-account. Ayan, the account, clarify, and challenge. That is the main gathering stage natin wherein you allow the subject to narrate all the informations na kailangan niya without interruption. And then after niya pong manarrate, you clarify yung mga hindi malinaw na mga points na sabi niya, and then you ask for explanation. After that, for the C, closure. Ayan, same lang rin. You must positively end or close your investigation. So, say thank you, ganyan. And then, of course, E is for evaluation. So, si E po, siya lang yung naidagdag sa ating PEACE model. Wherein, you evaluate your information na nag-gather, and then, tignan mo kung ano yung mga kailangang improve dun sa way po ng inyong pag-interview. So, yun po si PEACE model po natin. Okay, so same din. This is an interview technique. Same with the ironic po natin. Okay, so next. Which is more reliable physical sign of guilt? Pale, flush, misty, or teary eyes? Alin po kaya dyan? Pinaka-reliable para masabi nagsisinungaling ang isang tao. Okay, so yan po ay pale face. Ayan. So ano po ba yung mga physical symptoms usually or signs of guilt? Ayan, di ba? Unang-una, ayan, pale face. Kapag po namumutla, tama ba? Namumutla. Ayan, nawawala ng color. Pag ganyan po, ibig sabihin po nun ay nagsisinungaling siya pag namumutla siya. Kapag naman po flash face, usually kapag eto namumula ka naman na, ibig sabihin po niyan either nagagalit ka or nahihiya. Hindi naman po necessarily na nagsisinungaling ka kapag namumula ka. Misty eyes, ayan. Kapag misty eyes or medyo paiyak na ganyan or yung teary eyes din natin, same lang rin. Hindi rin naman po siya physical sign ng guilt. So, ang usually na physical sign ng guilt kapag laging pinagpapawisan na, kapag nanunuyo na yung bunganga or yung mouth natin, 'pag lunok na ng lunok, 'pag bumibilis na yung heartbeat, 'pag nawawalan na rin po ng hininga or hindi na gano'n moderate yung paghinga nila o yung breathing nila or kapag hindi po sila makatingin sa mata ninyo. So, ibig sabihin po 'pag gano'n, those are the physical signs po na nagsisinungaling or ah, guilty po yung isang tao. Okay, so next one. In conducting interrogation, ano po dapat yung seating arrangement natin? Paano dapat yung seating arrangement kapag po magka-conduct ng interrogation? Saan po dapat si interrogee? Si interrogee ba dapat nasa the interrogee is sitting with his right to the door, the interrogee is sitting with his back to the door, the interrogator is sitting with his back to the door, the interrogee is sitting with his left side to the door. Sorry na cut. Okay, so alin po dapat yan? Sino dapat ang nakatalikod sa pintuan? Okay, so dapat po ay si interrogee. So si subject dapat nakatalikod siya sa pintuan para po, ayan, hindi po siya ma-distract. So they should be free from distraction kaya po dapat nakatalikod siya dun sa ating pinto. Okay, so next one. The question is, have you stopped stealing pens? Assumes the respondent stole a pen more than one. So whether she answers yes or no, she will admit to having stolen pens at some point. This is an example of what type of question? Open, close, loaded, or deep. Okay, so kapag po open question ang pinag-uusapan, ayan, 'di ba? So kapag po open-ended or open question, hindi po 'yan masasagot ng yes or no lang. Okay, so meron po yang wider discussion, meron yang elaboration. 'Pag closed questions, yun naman po yung masasagot ng yes or no. Ayan, so yes or no or dalawa lang, either dalawa lang yung magiging sagot mo. Ayan, so either yes or no lang po yung pwedeng maging sagot. Okay, so between loaded and leading question, alin diyan? 'Pag leading questions,
Ayan, 'di ba yun yung mga questions na ili-lead yung respondent natin toward a certain desired answer po natin. Okay, so this one, it refers to loaded question. So hindi po yan leading question. Kasi kapag sinabi nating loaded question, yun po yung mga straightforward close questions natin na merong twist. Tandaan ninyo, yun po yung loaded question. Okay, meron tayong quiz or meron tayong twist kapag po loaded questions. So, meron po yung mga assumptions about the respondent. Okay, for this specific example, for this specific question. So, ang question po natin, have you stopped stealing pens? Ayan, di ba? Okay, so have you stopped stealing pens? Okay, so yung question na yan mismo, it assumes that the respondent stole a pen more than once, di ba? Okay, so whether po isagot niya dyan yes or no, meron po siyang maa-admit. So for example, tinanong mo, have you stopped stealing pens? Pag sinagot po niya ay yes, ibig sabihin ay nagnakaw na po siya ng pens po or ng pen in the past po, di ba? Kapag sinagot niya no, kapag no naman ang sinagot niya, ibig sabihin hanggang ngayon nanakaw pa rin siya ng pens. So yun po yun. So whether they answer yes or no, they will admit something. So whether she admit or answer yes or no, she will admit to having stolen pens at some point, 'di ba? So kung sinagot niya ay yes, ibig sabihin um nagnakaw siya ng ballpen before. And kapag no naman, ibig sabihin hanggang ngayon po ay nag-stall or nag-steal pa rin siya or nagnakaw pa rin po siya ng mga pens. So, yun po si loaded question. So, either kahit anong sagot niya doon, ayan. So, para siyang close question na merong twist. Sabi ko nga sa'yo, either yes or no ang sagot niya, meron po siyang maa-admit na something. So, yun po si loaded question. Okay, so next. Which of the following is characterized by facilitating for a fee the illegal entry of a person into a foreign country? Ano po ba ang pagkakaiba ni trafficking at ni smuggling? Okay, so ayan. So tama naman, this refers to bakit may mga iba't ibang sagot? May Bravo, may Alpha, mostly Alpha. Ay, Bravo rather. Okay, so may Delta. Okay, so ito ang tatandaan ninyo ang pagkakaiba po ni human or ni trafficking at saka ni smuggling. Okay, so but this one specifically refers to human smuggling or people smuggling. Pag po smuggling, tatandaan ninyo, ayan lang po yung pag-cross natin ng border illegally. Illegally, either for free man yan, ayan, for free or with a fee or with consent. Tandaan po ninyo, pag smuggling lang, itatawid natin sa kabilang or sa ibang bansa across different borders. Ayan, yung ibang tao or yung mismong object natin, di ba? Meron na tayong arms smuggling. So, tandaan nyo lang po, illegal crossing of borders for free or for a fee with consent. So, usually kapag smuggling po yan, kapag people smuggling, aware po yung tao na ipupunta po sila sa ibang bansa. Aware po sila na mag-cross sila into different or across borders. Aware po sila, consented po nila yan kapag po smuggling. Pero kapag trafficking po, kapag human trafficking ang pinag-uusapan, usually, ano yung consequence niyan? That is for exploitation. For exploitation po usually ang trafficking. So kapag trafficking, hindi po yan consented. So ginagamitan po yan ng force, ng deception or ng coercion. Bakit natin ine-exploit? Ayan. So for profit, ayan, for profit po yung si trafficking. So si trafficking, hindi naman po necessarily across border. Pwede po yan kahit within the Philippines lang. Ayan, hindi po necessarily dapat across border siya or sa ibang bansa siya. So si trafficking, hindi po siya necessarily ipunta sa ibang bansa. So pwede po yang within Philippines but sa ibang lugar. So ganoon po tayo sa human trafficking. So tandaan po ninyo kapag human trafficking, ayan, that is usually for exploitation. Paano ginagawa si human trafficking? Usually, di ba? Nagre-recruit tayo, nag-hire tayo, nag-offer tayo ng transportation.
Ayan, 'di ba? By use of deception. Ayan. So, by use of force, by use of fraud, by use of abuse, 'di ba? Para saan? Tandaan po ninyo ang purpose ng human trafficking ay for exploitation. Exploitation po ang pinaka-purpose ni human trafficking or yung mas alam natin is for prostitution. So yun po for forced labor, for slavery. So yun po yung pinaka-purpose ni human trafficking. Si smuggling, tatawid lang natin sa kabilang borders. And usually consented pa po si smuggling. So yun po yung pagkakaiba nila. Kapag po ayan, illegal entry of a person into foreign country, ayan. So usually for a fee or free, pwede po 'yan. Tawag po natin diyan ay human or people smuggling or smuggling lang generally. Pero kapag 'yan, ang purpose na po ay para exploit sila, para maging prostitute sila dun sa lugar na 'yon, dun na po papasok si human trafficking. Okay, so next po. From the provision of Article 3, Section 12, so the following are the primary constitutional rights of a person under custodial investigation except, ayan, so yung nabanggit na natin kanina rin, same rights lang rin. Ano po yung hindi dapat or hindi naman kabilang dito? Ano yung hindi kabilang? Okay, so yun pong Charlie. So hindi naman necessarily na dapat alam mo yung um, identity ng interrogator mo. Pero itong si Alpha, si Bravo, tsaka si Delta, yan po yung mga dapat alam or yung mga rights po na meron ang isang tao under custodial investigation. Ayan, so nabanggit na rin natin kanina, bakit po admissible si dying declaration even though they are hearsay? Bakit po sila naging admissible? Okay, so ayan po, they are made under circumstances of impending death and presumed truthfulness. So wala na silang time, wala na silang reason again para magbigay pa ng kasinungalingan kasi malapit na nga po silang mamatay. Okay, so how about this one? Ben acquires an object of value for which he knows that it was derived from the proceeds of the crime of robbery or theft. So he is considered as a ano siya, thief, fence, robber, or fencing. Okay, so ano po ang pagkakaiba ni fence at ni fencing? Okay, so again, ing, that is the act. Pero kapag tao po ang pinag-uusapan, ang tawag po sa kanila ay fence. Okay, so yung fencing, yun po yung mismong act ng tao na, ayan, with intent to gain for himself or for another, shall buy, receive, keep, acquire, or conceal, or sell, dispose, any article na na-derive from theft or robbery. Tandaan nyo po, ang fencing, nakaspecify po lang yan sa proceeds po or product po ng crime ng robbery or theft. Tandaan po ninyo yon. Hindi po pwedeng masabing fencing kapag, for example, nakomit mo naman ay murder and then kinuha mo yung ano, ayan. So, hindi po magfo-fall on yun under fencing. Tandaan niyo po, product po ng robbery or theft lang si fencing. Kapag po fence naman, that refers to any person, firm, or association na nakapag-commit po ng act natin ng fencing. Kaya po si Ben, he is considered to be a fence. Okay, so next. Mr. Y entered the house of Mr. Z by using the window of the comfort room while he was inside. So he carted away valuable items together with karaoke playing. So what crime was committed by Mr. Y? Theft, robbery, malicious mischief, robbery with karaoke. Okay, so this one, ayan. So magpo-fall on ba siya ng theft or robbery? Okay, so mag-fall po ito sa robbery. Bakit po siya robbery? Bakit siya naging robbery? Kasi po, Saan pumasok si Mr. Y? Sa window ng comfort room. Wherein hindi po yan intended for entrance. Okay, so in terms of robbery, meron po tayong dalawang types, di ba? We have the force upon things and intimidation against or violence upon person. Tandaan po ninyo, pag force upon things, ayan, yung mismong thing or yung object po natin, it must be taken out of the building. Pero kapag naman po violence or robbery with violence or intimidation,
Ayan. Kapag po violence or intimidation, person of the offended party, not upon the thing. Ayan. So, general rule po natin kapag robbery with violence or intimidation, dapat po, ayan, yung violence or intimidation natin, dapat nangyari yan before po makuha or before the taking is complete, before po makuha yung valuable item. Yun po yung general rule natin para masabing robbery with violence or intimidation. Dapat po mauuna si robbery or intimidation bago natin mak-acquire, makuha yung bagay or yung gamit. Exception po dyan ay yung mga robbery with homicide, rape, intentional mutilation, or any kind of serious physical injuries. So kapag po yung mga ganon, robbery with homicide, robbery with rape, so either during or even after po nung pag-take natin ah, ng gamit, mangyari yung intimidation or yung violence, magfo-fall on po siya dun sa mga complex crimes po na yun. So kahit nakuha mo na yung um, yung object or yung gamit, kahit na-acquire mo na yan completely, and then merong violence, dun po siya magfo-fall on sa mga complex crimes po natin. So, sa robbery with homicide, robbery with rape, either man po, pag nakuha mo na yung gamit and then nag-apply ka ng violence or intimidation, magfo-fall on po siya sa mga complex crimes. Pero kapag dun sa may um, robbery with violence or intimidation lang natin, dapat po mauna yung violence or intimidation before mo ma-acquire yung thing or yung object. So yun po tayo with the robbery with violence or intimidation. And then, yung sa force upon things again, force upon things to kasi hindi naman po siya intended for ingress or for entrance. And kapag po ganyan, pag force upon things, dapat po mailabas niya yung kinuha niyang bagay. So with this one, nailabas niya naman po yung valuable items. So kaya po siya mag-fall on specifically for robbery upon things. Okay, so how about this one? Guys, pwede ba, sorry, pwedeng mag-extend tayo kahit 30 minutes lang? Okay lang sa inyo? Okay, so, okay po, thank you. And so, tapusin lang natin. Okay, so next question. Mr. A found a Rolex watch was while walking in the park instead of surrendering it to the authorities. So he sold it to the pawn shop. So ano po ang liability ni Mr. A and ng pawn shop owner? Okay, so for Mr. A, ano ang magiging kaso niya? Since nakapull siya ng Rolex pero hindi niya binalik, hindi niya sinurrender, kinuha niya, binenta niya, ang magiging kaso niya po ay theft. Okay. So, kapag po sa theft, ayan, 'pag ginawa ninyo, nakapulot kayo ng bagay and then hindi sinole, hindi sinurrender, considered po kayo or nakapag-commit po kayo ng theft. So, alam ko marami sa atin may mga napupulot na bagay, na ballpen, 'di ba, hindi sinusoli. So, kapag gano'n po, considered po 'yun as theft. Ayan, so liable po tayong lahat do'n. Ayan, so liable tayong lahat sa theft. Kapag hindi niyo na sinole, nakita ninyo, napulot ninyo, hindi niyo sinole, kahit alam niyo yung may-ari, ayan, or hindi niyo sinole kay teacher or sa authorities po, considered po 'yun as theft. And then yung bumili nung watch, siya po ay, ayan, violation po ng anti-fencing law ang kanyang magiging violation or kanyang magiging kaso. So ayan po, kapag nakapulot tayo, hindi naman lagi kasing 'pag theft 'yan, walang violence or intimidation. So kapag po nakapulot tayo and then hindi natin sinole sa may-ari or sa authorities, still considered po 'yun as theft. Pero, paano naman kapag ang ninakaw mo na ay kotse? Paano kapag ang ninakaw mo na ay kotse? Okay, so 'pag ninakaw mo na po ay kotse ay dun na po papasok si qualified theft ba 'yan? Okay, so dun na po papasok si carnapping. Tandaan niyo po ninyo, kapag po kotse na yung, ninakaw, ayan, 'pag kotse na, dun na po papasok si carnapping. And dun pala sa theft, ayan, so merong specific ano na dun, kapag ang ninakaw mo naman ay or ang kinuha mo, ayan, ninakaw mo ay yung mga cattles, ayan. So dun na po papasok yun sa cattle rustling law na natin.
So, ayun po, kapag qualified theft naman of course, if that is with trust, ayan, so dun na po siya papasok. Kapag qualified theft sa mga farm, sa mga coconut, paano po 'pag motor na nakaparada lang? Okay, so same rin basta may, for any, cars or motorcycles po 'pag gano'n na, magfa-fall on na po siya sa carnapping. Basta ano na siya, parts na siya ng motors or cars, fall on na po siya sa carnapping na po siya. Basta mag-involve na siya ng gano'n. Okay, so yun po si, theft, robbery, and si carnapping po natin. Okay, so next question, ayan, so last subject na natin. Okay, so this is for VDEC na. Ayan, so medyo mabilis na lang tayo dito. Okay, so how about this question? 'Pag nag-file tayo ng case on Monday, by Thursday, the law mandates that the court must perform a specific action to ensure the evidence is not recycled. Ano po yung tawag sa action na yun? Are you sure? Grand jury trial, ocular inspection, summary destruction, preliminary investigation. Okay, so nag-file tayo ng kaso ng Monday. And by Thursday, dapat po may ginawa ng specific action si court. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So within 72 hours. Ano yung dapat gawin ni court within 72 hours after nating makapag-file ng kaso? Anong specific action yun yung dapat i-perform or conduct ni court? Anong specific action yun within 72 hours? Sa 72 hours pa lang, Monday to Thursday, alam niyo na dapat yung magiging sagot natin from that clue. Ano po yung ginagawa lang natin within 72 hours kapag sa BDEC natin, pag sa drugs? Yun po yung tinatawag nating ocular inspection, 'di ba? After you file the case, yan, si judge po or si court, they must conduct an ocular inspection. Ayan, they must conduct an ocular inspection. When you say ocular inspection, yan, directly or merong visual assessment, mismong si judge po, i-check niya, pupuntahan niya yung mga seized items natin within 72 hours after po nating ma-file yung kaso. So, yun po si ocular inspection. So, after pong ma-file yung kaso within 72 hours, dapat po personally si judge na-inspect niya na-check niya na-assess niya na po with his naked eye yung mga seized items natin para ma-ensure po na hindi po na mare-recycle yung mga evidence na nakuha natin during the drug operation. So, ayun po si ocular inspection. Si grand jury trial, wala po tayo yun sa Pilipinas. Summary destruction. Ilang oras po dapat dini-destruct na yung mga nakuha nating seized items after ng ocular inspection? After po ng ocular inspection, after ma-assess ni judge, ni court, yung mga seized items, ilang oras po bago or ilang oras dapat or within how many hours dapat i-destruct na or sirain na yung mga na-seize items? Dun po papasok si ilang oras? 24 hours. Okay. So, after po ng ocular inspection, dapat within 24 hours yung na-inspect, ayan, yung na-assess na ni judge na mga seized items natin, seized illegal drugs, dapat po i-destruct na yan or um, sisirain na yan, totally destructed na po yan ng mga officers po natin para hindi na po ma-recycle, ayan, yung ating mga illegal drugs. So, tatandaan niyo po yung mga oras na yon. 72 hours, yan po yung time na binibigay kay court or kay judge for the conduct of ocular inspection. After po ng ocular inspection, dapat within 24 hours from the ocular inspection, ma-destruct na po or masira na, masunog na yung mga illegal drugs na na-seize po natin. So, yun po yung tatandaan ninyong hours or days po natin in terms of the illegal drugs operation po natin. So, ayun po. PI, of course, nangyari yan before even pa natin ma-file yung kaso. So, yun po. We have the destruction and the ocular inspection. Ocular inspection, sakop niyo po ba ma'am pati Tech 1 and 2? Wala po bang nag-discuss sa inyo ng Tech 1 and 2? Hindi po ba nai-discuss? Si Tech 1 and 2? Hindi. Okay, so ang binigay lang po kasi sa akin ay
um, tawag dito, ang naibigay lang sa akin ay ayun, FCII, SCI 1, 2, tsaka BDEC. Yan, so try natin mamaya kung ano pa, tignan ko yung mga questions pa mamaya kapag meron pa yung Tech 1 and 2 ko. Okay, so ayun po for ocular again within 72 hours, and for summary distraction 24 hours po niyan after po nating magkaroon ng ocular inspection. Okay, so next question po natin. Ayan. Which of the following acts of possession is not automatically punishable by life, imprisonment, and a fine of up to 1 million pesos? Alin po dyan? Yung hindi naman bibigyan ng life imprisonment at ng fine ng 1 million. Okay, so alin dyan? Yan po si Delta. Bakit hindi included si Delta? Ilang grams po ba dapat para magkaroon ng life imprisonment si dried marijuana? Yan po ay nangangailangan, hindi po yan 15 grams. Dapat yan ay 500 grams. Yan. Para po maging life imprisonment po si marijuana with a fine of 1 million, dapat po 500 grams ng dried marijuana yung makuha para po magkaroon siya ng life imprisonment or penalty of life imprisonment and 1 million pesos. So ito po si morphine, si cocaine, si marijuana, resin or resin oil, kailangan lang po dito kasi ay 10 grams. Yan. So kapag po meron kang 10 grams ng other illegal or other dangerous drugs natin, gaya nga po ng morphine, ng heroin, ng cocaine, ng ecstasy, ng resin or marijuana oil po natin, yan, magkakaroon na po agad kayo ng life imprisonment and fine po ng 500,000 and or up to 1 million pesos. Basta pag nag-exceed na siya ng 10 grams or 10 grams or more, itong mga other dangerous drugs natin, matik po yan, life imprisonment. Kapag naman po sa shabu, pag shabu, ilang grams lang para magkaroon siya ng life imprisonment. Kapag naman po sa shabu, kailangan po ng 50 grams. Yan. 50 grams po kapag shabu. Shabu po para magkaroon ng life imprisonment and a fine of 500,000 to 1 million pesos. Tandaan nyo lang po, life imprisonment and a fine of 500 to 1 million yan kapag 50 grams ng shabu, 500 grams ng marijuana, and 10 grams or more ng other dangerous drugs gaya nga po ng morphine, cocaine, marijuana, or resin oil po natin, or the ecstasy, even the ecstasy. So, ayan po in terms of the, ito pala yun. Okay, so, clear natin yung, ayan. So, ito yung ating penalty in terms of the possession. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, pag 50 grams ng shabu, doon po siya mag-fall until life imprisonment. 500 grams of marijuana and 10 grams of 10 or more dangerous drugs. Okay, so yun po yung sa ating penalty. So nakita ninyo kanina sa question po natin, 15 grams na po yung mga yun. Kaya po yun ay matik life imprisonment. Pero ang necessary lang naman po, 10 grams or more. Kapag nag 10 grams na yan or more, doon po tayo doon na magkakaroon ng life imprisonment yung other dangerous drugs po natin. Kapag yung sa shabu natin, ayan, pag 10 to 49.9 lang ng shabu, life imprisonment still pero hanggang 500,000 lang po yung kanyang fine. Okay, so yun po yung sa ating penalty. Okay, so how about this one? A person is convicted of maintenance of a den, dive, or resort where dangerous drugs are used or sold. So what is the mandatory penalty? Okay, so kapag po, ayan, maintenance or maintainer po kayo ng den dive or den resort, ayan. Okay, so yan po ay merong, ayan, penalty ng life imprisonment and fine. Okay, so kapag po yung kayong maintainer ng drug den, ayan, so considered po kasi yan as grave offense. So equal po yan sa sale or trafficking po, wherein maximum penalty rin po yung binibigay. So which is the life imprisonment and the fine. So paano naman po kapag kayo ay visitor lang? Pag employee or visitor lang kayo,
Okay, so 'pag employee or visitor, usually, ayan, so 12 years and 1 day to 20 years. Ito po yun, si 12 years and 1 day to 20 years, yun po yung sa may employee or visitor nung drug den or drug resort po natin. So kapag visitor naman, kapag sa visitor po, ang requirements po is that dapat aware po kayo dun sa nature po nung place na pupuntahan ninyo. So aware kayo na yun ay gawaan ng drugs or drug den yun or drug resort yun para masabi po na or para maging liable kayo under 9165 as a visitor. Para po magkaroon kayo ng penalty of 12 years and 1 day to 20 years with a fine ng 100,000 to 500,000. So kapag po maintainer kayo, life imprisonment and fine. Pero kapag employee or visitor, 12 years and 1 day to 20 years and fine po of 100 to 500,000. So yun po yung fine natin or penalty natin sa maintainer and sa employee or visitor po ng drug den. Okay, so next po. An undercover agent buys a sachet of shabu from a suspect in a mall parking lot. The agent pays with marked money. So which specific crime has been consummated? Ano po ang nangyari? Anong crime? Anong violation yan sa 9165? Okay, so yan po ay possession lang ba? Possession lang ba yan ng dangerous drugs? Meron po tayong marked money. Okay, so yan na po ay sale of dangerous drugs. Bakit? Ano ba 'tong nangyari na 'to? Ito na po yung tinatawag nating buy bust operation na. Wherein, ayan, yan po yung ginagawa 'di ba, para ma-caught in the act sila na nagbebenta ng drugs. Ayan, so meron tayong undercover agent, meron siyang shabu, ayan, bumili siya from a suspect and then si agent nagbayad siya ng mark money. So ang mark money ginagamit lang po yan usually sa buy bust. So ang nangyari po na crime na nagawa ni suspect natin ay the sale of dangerous drugs. So section 5 po yan ng ating 9165. So use of dangerous drugs, ayan, pag use naman, dapat po makita natin na present siya sa katawan. So kailangan po yun yung ng examination or yung mga test na ginagawa natin para po masabing gumagamit po sila ng dangerous drugs. Possession of dangerous drugs, si Charlie, absorb na po yan sa sale of dangerous drugs. Ayan. So delivery of dangerous drugs, part na rin po yan ng sale process po natin. So ayun po, si sale of dangerous drugs. Again, si use, kailangan po yung mapatunayan with the use of different tests na meron tayo. Dapat po makita, ma-examine, ma-test na nasa katawan po natin yung drugs para po masabing gumagamit po tayo ng dangerous drugs. Okay, so how about this one? Which of the following acts, regardless of the quantity of the drugs involved, is punishable by life imprisonment and the maximum fine? Okay, so section 8 ng ating 9165. Yan po ay, ayan, so tama, manufacturing of illegal drugs or hindi lang specifically shabu pero ayan po, manufacturing of illegal drugs. Consider din po yan or ang penalty din po niyan ay life imprisonment and of course fine of 1 million. So section 8 of the RA 9165 tsaka yung section 5 po natin or yung sale, yan po yung merong maximum penalty sa 9165. So regardless of the quantity, kapag nag-manufacture at kapag nagbenta po kayo ng drugs, yan po yung merong maximum penalty according sa ating RA 9165, which is life imprisonment and 91 or fine of 1 million pesos. Tandaan po ninyo yun, si section 8 tsaka si section 5. Yun po yung merong maximum penalty regardless of their quantity ng drugs natin. Possession of 2 grams of cocaine, ayan, so light penalties na lang rin yan. Ayan, 20 years. Testing positive for shabu for the first time, rehabilitation lang po yan. 1M lang po. Yes po, yun po yung maximum natin sa 9165. So maximum fine natin, 10M po nasa notes.
Ayan, so check na lang po natin. 10 million ba nasa notes ninyo? Okay, so check na lang natin, clarify na lang natin sa, 9165. Paki-check na lang, ayan baka nakalimutan ko lang rin, ayan. Oo pala, tama, tama, 10 million sorry. Na-typo lang rin yung question natin pala kanina. Ayan, so yun po yung kanina, na-typo lang rin yun. So 10 million din po and 500,000 to 10 million, tama. Ayan, so tama po 10 million po ang maximum, fine po natin kapag po sa drugs natin according to 9165. Ayan, so tandaan niyo yun section 8 manufacturing tsaka si sale, yun po yung merong maximum penalty. Okay, so next. A person is arrested for the first time and the laboratory report confirms they are positive for drug abuse or drug use, but no drugs were found in their pockets. Okay, so again, nabanggit natin kanina, kapag drug use lang, anong gagawin? Okay, so yun po yung mandatory 6 months rehabilitation. Tandaan po ninyo, 6 months rehabilitation lang po. Under section 15 po ng ating 9165, ayan, kapag po first time drug offender lang kayo, ayan, and positive kayo, rehabilitation lang po. Hindi naman po ikukulong agad kayo. Ayan, so 6 months lang po na rehabilitation kapag first time drug offender po kayo. Okay, so next. Bakit po kailangan immediate inventory? Kailangan pong magkaroon ng inventory with the presence of the suspect or the representative from the media and the DOJ. Tingnan niyo bakit. Okay, so ayan po yung pine-prevent natin. Ayan, so the planting, switching, or recycling of evidence. Okay, so yan po iniiwasan natin. Kaya po, kapag mag-inventory tayo or magka-conduct ng inventory, dapat po present po yung tatlong witnesses natin. So, under po ng section 21 ng ating 9165, ayan, kailangan po natin nung tatlong witness. Yan, para po maprotektahan natin yung integrity ng evidence or yung chain of custody ng evidence po natin para maiwasan po yan yung planting, switching, and recycling of evidence. Okay, so next question po. An individual drinks excessive beer, begins shouting profanities, and provokes several bystanders into a fist fight. Okay, so ito po yung um, status ng drinking or drunkenness sa Pilipinas or sa Philippines. Okay, so generally, hindi po crime yung pag-inom, but then nagiging crime po siya kapag, ayan, nagkakos na po kayo ng public disorder or ng alarms and scandal. So with this one, the shouting, ayan, yung behavior na po naging excessive na, ayan, nanununtok na siya, nagkakaroon ng fist fight, so magko-consider na po yan as a crime. Basta po nag-create na siya ng alarms and scandals or public disorder, dun lang po magiging crime po ang drunkenness. Pero generally, drinking itself, hindi po siya illegal. So legal po yan. Yung behavior lang kapag nasobrahan, dun lang po siya nagiging illegal or dun lang siya nagiging, nagko-constitute into a crime. Okay, so next question. Ano po ang pagkakaiba ni methyl at ni ethyl? Okay, so again, si methyl alcohol or si methanol, siya po yung hindi natin naiinom. Si ethyl or ethanol, yun po yung makikita natin sa mga liquors, sa mga alak po na naiinom natin. Ayan. So, si ethanol, yun po yung pwedeng i-consume, pero si methanol, hindi po. Kasi po, ayan. So, it is highly toxic. Ayan, meron po yung may mga components yan na ginagamit natin usually for cleaning agents natin sa mga bahay. So, hindi po siya pwedeng i-consume, hindi yan pwedeng inumin ng tao. Okay, so next. Ayan, a defendant is on trial. So, okay, so intoxication, it can be an aggravating or mitigating circumstances. So, pwede yang maging alternative circumstances, di ba? Okay. So, paano kapag nakita na ikaw ay habitual? Sige, sagot ng sagot, hindi basahin.
'Pag ikaw ay habitual heavy drinker or kapag uminom ka para magkaroon ng lakas ng loob para saksakin yung biktima mo. Ano po ba 'yan? 'Di ba puwede nga siyang alternative. It can be mitigating and aggravating. Pero paano 'pag habitual ka, tapos uminom ka para magkaroon ka ng lakas ng loob? Okay, so according to the Article 15 of the Revised Penal Code, 'di ba, puwede yung aggravating kapag po 'yan ay habitual or intentional. Ayan. So ibig sabihin, kapag uminom ka para lumakas yung loob mo, ayan, plinano mo talagang uminom para mawala yung inhibition mo, ayan. So magfo-fall on po 'yan as aggravating circumstances. Pero kapag hindi naman po siya habitual or hindi naman intentional na uminom siya para makapag-commit ng crime, hindi po 'yan magiging aggravating but rather magiging mitigating circumstances po siya. So ayun po, Article 15 puwede siya maging aggravating, puwede po siya maging mitigating circumstances. 'Pag habitual or intentional, dun po siya magiging aggravating. Okay, so next, a 65-year-old man drinks a small glass of wine once in a while during family weddings. Ano po siyang type of drinker? Okay, so during family weddings, so siya po ay isang occasional drinker. Kapag po kasi regular drinker, 'pag regular drinker, ito yung tatandaan ninyo usually, nasa culture na nila 'yan. So, may basis na 'yan. So, consistent either daily or weekly yung pag-inom nila. 'Pag frequent naman, merong pattern. So, kapag may mga parties, ganyan, so madalas silang umiinom. Pero 'pag occasional naman, ayan, so kaya nilang tumagal ng walang kino-consume na alcohol. So merong long intervals, so kapag umiinom sila. So usually po, umiinom sila on a specific occasion lang, ayan, kapag may mga weddings, 'pag may mga birthdays. And kapag si alcohol dependent naman na po, yan na po yung addiction na yan. So hindi niya na kayang mag-function kapag hindi na po nakainom ng alcohol. So yun po si alcohol dependent. Okay, so next. Under ng RA 927 natin, paano masasabing protector or cuddlers kayo? Anong ginagawa ninyo? Usually ang mga protectors or cuddlers po natin ay yung mga person in authority, yung mga police, mga barangay officials natin. So anong ginagawa nila? They use their official position to shield the illegal activities. So para po ma-prevent yung mga arrest or yung mga operations, 'di ba? Usually 'pag protector or cuddler 'yan, may tip kung kailan yung raid, kailan yung operation. So 'pag gano'n hindi sila o-operate. So yun po yung mga gawain or yung mga trabaho ng protectors or cuddlers. And usually, yun nga po yung may mga authority. Yung mga nasa posisyon gaya po ng mga pulis natin, ng mga mayors, ng mga barangay officials. Si Alpha, nagfa-facilitate po ng collection ng bets, of course, yung tawag po natin dun ay collector. Si Bravo, nagpo-provide ng financial or capital naman po, sila yung mga tinatawag nating financier. Si Delta, yan naman po yung primary operator, sila po yung tinatawag nating maintainer or manager po ng gambling activities po natin. Okay, so next question. Mr. X provides the warehouse and the capital for a wedding in operation in Tarlac. Okay, so ano yung tawag sa kanya again? But he never appears at the draws or talks to the bettors. Sabi natin kanina, kapag po siya ay nagpro-provide ng capital, siya yung tinatawag nating financier. Okay, so how about this one? In the general classification po ng drugs. Kapag ikaw ay naging hypervigilance, dilated yung pupils mo, gising ka ng 48 hours nang hindi ka nagugutom, ano kaya yung na-take mo nito? Okay, so ang na-take mo po ay stimulant. Okay, so ano po ba ang ginagawa ng stimulant, 'di ba? It speeds up the central nervous system. So ini-increase niya rin po yung iyong alertness, and kapag po nakapag-take po kayo ng stimulant, usually wala rin kayong gana, nasu-suppress din yung inyong appetite. So 'pag ganyan, usually kapag dilated pupils, yan, nakatira ka ng shabu or ng cocaine or any stimulant, yan. So ganyan po yung nagiging reaction or nagiging epekto sa inyong katawan. So basta kapag ganyan, gising na gising ka, wala kang hindi ka nagugutom, hindi ka inaantok,
kahit ilang araw pa yan, ibig sabihin po ang na-take mo ay stimulant. Kapag narcotic naman ang na-take mo, ayan, usually kapag narcotics, ayan, ang ginagawa naman po niyan ay usually it induces sleep. Ayan, so kapag sa mga sleeping pills, meron po yang narcotics or sa mga pain relievers. 'Pag naman depressant, ah, in opposite po siya ni stimulant. So it slows down the body, it slows down the central nervous system. Kapag naman po hallucinogen, it distorts your reality. So dito po nagkakaroon ng hallucination, ng illusion or ng delusion. So yun po yung tatlong major classification natin ng drugs. So it can be stimulant, depressant, or hallucinogen. Okay, so next one. Which substance is extracted from the erythrocylon coca? Erythrocylon coca. Ayan, dun pa lang alam nyo na eh. Okay, so ano po yan? Okay, so this one is the cocaine. Ayan, so cocaine po, it is derived from the erythrocylon coca bush or the coca leaves. So specifically, ang cocaine po ay under din po yan ng ating stimulants. Ayan, so it speeds up the central nervous system as well. Shabu, yan, synthetic na po yan. Yan na po yung methamphetamine hydrochloride natin. And then si morphine from the opium poppies naman, marijuana from the cannabis sativa plant po natin. Ayan. So how about this one? Nabanggit natin kanina. Kapag nakakita ka na ng mga hindi dapat nakikita, or feeling mo nag-slow down na, slow-mo na lahat, ano ang na-take mo? Okay, so diyan na po papasok si hallucinogen. One example of hallucinogen is the marijuana. Ayan, so ayan po yung ginagawa ni marijuana. 'Pag naka-joints kayo, naka 2 joints kayo, ayan. So usually yan na po yung nangyayari. So feeling ninyo slow-mo na lahat, feeling ninyo may mga colors, may mga patterns na kayo nakikita. So ganun po yung effect ni marijuana kasi po marijuana is a type of hallucinogen. So kapag may mga gano'n, mga naka-take ng marijuana, feeling nila, ang daming kulay, ang daming patterns na nakikita nila or feeling nila nag-i-slow-mo lahat. So gano'n po kapag nakapag-take sila ng marijuana. Ayan, si opiates tsaka si sedatives naman, ayan, it dulls the senses. So under po yan ng narcotics. Stimulants, of course, sabi na nga sa inyo kanina, ayan, mas nagiging active tayo kapag po sa stimulant. Okay, so next question. Ano po ang naging epekto 'pag naka-take tayo ng stimulant? Ayan, so kanina 'di ba nabanggit natin mas naging active tayo, mas naging alert po tayo kapag merong stimulant. Okay, so aside from the alertness, nagkakaroon din po minsan ng paranoia. Ayan, so kapag po si stimulant kasi it triggers yung ating fight or flight response. So nagiging mas alert tayo and minsan nagiging paranoid tayo kapag po naka-take tayo ng stimulant. Kaya kung mapapansin ninyo kapag yung mga naka-take ng drugs ng shabu, ano yung nangyayari, yung mata nila, ayan, kung saan-saan nakatingin. So parang sobrang alert po nila. Yun po yung naging epekto po kapag abuse na tayo or na-abuse natin yung stimulant po natin. So deep sedation, pinpoint pupils, profound analgesia. So ayan po ay for narcotics and for opioids naman po. Ayan. So yun po yung nagiging effect sa'tin kapag sa stimulant. Okay, so next, papaver somniferum. Alin lang diyan? Alin lang diyan yung nanggaling sa papaver somniferum? Okay, so ang nanggaling lang po diyan sa papaver somniferum ay si morphine. Ayan, so that is the second derivative or first derivative po ng ating opium. Ayan, so morphine, that is the first derivative na nanggaling po sa opium na nakakapag-treat din po ng pain. Pain reliever din po yan. And then after ni morphine, dun po nagkaroon ng heroin. Tama. Ayan, so ayun po si heroin,
that is 3 times or 5 times, stronger po sa morphine if I'm not mistaken. Pero mas matindi po yung epekto ni heroin compared with morphine. Ayan, si shabu, si cocaine, stimulants po yan. Si marijuana again, hallucinogen po si marijuana. Okay, so next. A substance that induces a dreamlike state, reduces physical pain, and slows down the respiratory system is characterized as a ano yan? Reduces physical pain. Anong tawag doon? Nabanggit natin kanina. Basta yung mga pain reliever natin. Yun po yung tinatawag nating narcotics. Ayan. So, they produce sleep, they relieve pain. Ang tawag po dun ay narcotics. Usually, yan nga po yung nagiging compound ng mga sleeping pills po na meron tayo. Si volatile, yan po yung mga inhalants, yung mga rugby, ganyan yung mga hinihitit na mga ano. So, yan po si volatile. Stimulant, ayan, di naman tayo nakakatulog 'pag nakapag-take po tayo ng stimulant. 'Pag hallucinogen, ayan, so nagkakaroon tayo ng mga visions na hindi naman po nag-e-exist in the reality. And how about this one? During a raid, police find several teenagers sniffing rugby. Ayan, sniffing. Ano po ang kategory ng substance nila? Okay, so yun po yung sa nabanggit natin kanina, ang tawag po dun ay mga inhalants. When you say inhalants, yun po yung mga volatile chemical substances wherein yung mga vapors po na nai-inhale nila, yun po yung nakakapag-produce ng psychoactive effects po sa mga utak natin or sa mga nakakapag-inhale no. So yun po yung mga rugby or yun yung mga pain thinner na ini-inhale ng mga bata na usually nasa mga kalye. So ang tawag po dun ay inhalants. Okay, so next. Methamphetamine psychosis. Alin lang ba diyan ang methamphetamine? Okay, so ang tawag po sa shabu ay methamphetamine hydrochloride. So diyan po, symptoms of methamphetamine psychosis, yan po ay anong drugs ang tinake niya? Nag-shabu po siya. Ayan. So shabu is also known as the methamphetamine hydrochloride. So stimulant po yan. Ayan, wherein grabeng-grabeng energy ang meron tayo at mas nagiging aggressive po tayo kapag nakapag-take po tayo ng shabu. Ayan, so si heroin, ayan, so analgesic din yan. Alcohol usually, ayan, for depressant naman si alcohol. Okay, so next. It slows down the central nervous system. Okay, so ang na-take niya naman po ay, sige, sagot ng sagot ha, click ng click. Slow the heart rate, slows nervous system. Ano ang na-take niya? Naka-take po siya ng depressant. Ayan, so included po sa depressant yung ating alcohol, yung ating barbiturates, ayan. So they decrease the activity or slows down the activity of the central nervous system. Si stimulant, ini-increase po niyan yung ating heart rate. Si inhalants, ayan, different effects po yun, pero parang lasing din kapag nakapag-take po ng inhalants. Hallucinogen, again, sa perception po natin siya merong effect. Okay, so next. In a bypass operation, the pusher buyer observes the suspect heating a crystalline substance on aluminum foil and inhaling the fumes through a tutor. So what drug is being consumed? Anong drugs yung tinitake niya? Ano specifically yung ginagawa niya? Anong act yun? Anong tawag natin? Ito po yung tinatawag nating chasing the dragon. 'Di ba? Anong ginagawa diyan? Nilalagay sa foil, iniinit, and then sinusundan yung fumes. 'Di ba? Sinusundan nila yung fumes, yun yung hinihitit nila. Ang tawag po dun ay chasing the dragon. So ginagawa lang po yun, yun po yung method of administration natin. Ayan, method of administration natin ng shabu or yun, sabi niyo bato. Ayan, so yan po yung method of administration natin ng methamphetamine or ng shabu. Tinatawag po natin yung chasing the dragon.
Yung ginagamit do'n na pang-inhale yun po yung tutor, yun yung parang stick or parang straw na maliit, yun po yung tinatawag nating tutor. Yun yung pinang-snail nila. Si cocaine naman, yan yung in powdered form, usually ini-snort po yan or sinisingkot, 'di ba? Yun yung mga napapanood natin sa mga movies, yung mga powdered form na sinisinghot po nila, yun po yung cocaine. Kapag ecstasy naman, usually yan po ay into pill form. Pills, 'di ba? Yung mga naka-tablets or naka-pills, yun po usually administration ecstasy. 'Pag marijuana naman, yan po yung mga ni-rolled into joints, kaya nga po 'di ba meron tayong 2 joints, 'di ba? Kaya nauso yun, kasi po joints po ang tawag dun kapag ni-roll po yung mga marijuana. Two joints kayo, hindi niyo alam kung anong ibig sabihin nun. 'Pag 2 joints po, ibig sabihin naka-dalawang joints kayo ng marijuana. And then yun po ay ini-smoke din parang sigarilyo. So yun po si administration ni marijuana. Ayun, pero kapag ganyan, chasing the dragon, shabu po yan. Cocaine, snorted, ecstasy, through pills or tablets, marijuana, yun po yung ini-smoke po natin or ini-smoke nila, 2 joints, ayan, nakiki-2 joints kayo nun, di niyo alam yung ibig sabihin. Okay, so yun po yung administration natin with the different drugs. Ayan, so shabu po yan. Okay, so next. In certain indigenous rituals, participants chew coca leaves or peyote cactus to induce altered states of consciousness by what route of administration is the drug entering the system. Pag po nginuya, pag nilunok, dumaan sa tiyan, ano pong administration niyan? That is an oral administration. Pero kapag ginamitan na po ng needles, ayan, dun na po papasok si injection. Si injection puwede po yang, subcutaneous. When say subcutaneous, sa may after lang po ng skin natin, sa may skin after ng skin yung tissue dun lang po siya ini-inject. Pero puwede rin po yang intravenous wherein sa mismong veins or puwede rin po yang intramuscular or sa mga parts po ng katawan natin na merong matataas yung muscle mass. 'Yan, so puwede rin po yang or when say inhalation naman, of course, sinisinghot po or ini-inhale natin but with, through gas form. Ang pagkakaiba po ni inhalation tsaka ni snorting, 'pag inhalation, ina-administer natin yung drugs into the, gas form or gaseous form po. Pero kapag snorting, ayun po yung naka-powdered form. 'Pag inhalation, example niyan, kapag dun sa mga may asthma, ayan, anong ginagawa ninyo? Anong tawag dun sa may gamot ninyo? Yung gano'n po, ang tawag po dun ay inhalation kapag nasa gaseous form siya. Pero kapag yung powdered form siya, snorting po ang tawag. Kapag topical naman po, 'pag topical yun po yung sa may surface level or surface layer po ng skin lang po nilalagay. So usually yung mga ointments, ayan, so yun po yung mga topical na administration po ng drugs. So yun po yung different administration natin and we also have, pala yung iontophoresis, ayan. Sa iontophoresis gumagamit naman na po tayo ng machine para po mag-penetrate na po on a deeper layer na po ng skin natin or ng muscles natin yung drugs po na ina-administer sa atin. So yun po yung different administration of drugs na meron tayo. Okay, so next. Eto. So, meron tayong nakita na track marks or merong maraming injections, traces ng injection sa kamay ng ating patient. Tingin ninyo anong drugs yung, tini-take niya madalas? Okay, so ang madalas po na tini-take niya kapag ganyan, 'pag mapapansin ninyo merong mga, um, track marks or maraming injection po sa kamay, ibig sabihin po ang na-take niya po ay heroin. Kasi po ang heroin, ayan, so frequently or usually ini-inject po yan intravenously sa may veins mismo. So yun po yung nagkakaroon or yun po yung nagko-cause kung bakit po nagkakaroon ng track marks or yung marka. Ayan, marka na makikita natin kapag, abuser po ng heroin yung isang tao. So mapapansin niyo naman yun kapag gano'n po. Heroin po yung, lagi niyang tini-take. Si cocaine, ayan, so puwede rin siyang inject pero usually 'di ba, nabanggit natin kanina. So puwede siya or madalas siyang ini-snort. Si marijuana naman, ayan, and si inhalants, of course inhalants ini-inhale, si marijuana ini-smoke po siya usually. Okay, so next one.
Okay, so after po natin ma-confiscate yung mga dangerous drugs, anong gagawin? Okay, so after po ng operation, ano ang unang-unang gagawin? Immediately ba susunugin natin, submit natin sa nearest hospital for the examination? File tayo agad ng information? No. Ano po ang gagawin? Kailangan pong mag-conduct ng physical inventory or magti-take po ng photographs. Ayan. So when you say physical inventory, yan po yung ginagawa ng mga officers natin wherein pipicturean nila. Ayan, may nakalagay po kung ilang grams, kung ilan yung kung anong suspected na droga yung nakuha nila in the presence of the required witnesses. So yung again yung tatlong witness natin from the DOJ, from the media, and then si mismong offender natin or yung kanyang counsel. Yan. So si Alpha po, yan po yung last step na ginagawa after na yan ng ocular inspection. 24 hours after the ocular inspection, yan na po yung order ni court na i-destroy or destruct na po yung mga confiscated or seized na dangerous drugs. Submit the drugs to the nearest hospital, hindi po. Ayan, hindi po sa nearest hospital din sinasubmit, to be honest, sa forensic laboratory po para po ma-determine yung quality or what specific drug yung na-confiscate natin. Yan, si Charlie, ayan, nangyari na lang po yan later after po ng operation na, after ng physical inventory na po natin, before po magkaroon ng ocular inspection. So yun po yung process natin in terms of the Section 21 or the chain of custody natin sa 9165. Okay, so next. So which specific government entity is mandated by law to take custody and handle the disposition of all seized dangerous drugs? So of course, ang responsible po dyan ay yung ating Philippine Drug Enforcement Agency. So sila po yung implementing arm ng ating Dangerous Drugs Board. Si DDB, sila lang po yung nagpo-formulate ng policies. Pero ang nag-i-implement po ng mga policies na yon ay si PDEA or si Philippine Drug Enforcement Agency. Okay, so how about this one? Nabanggit na natin to kanina. Ilang buwan po dapat mag-stay for rehabilitation kapag first-time drug offender and drug dependent po siya. Okay, so dapat po siya ay mag-stay on rehabilitation for 6 months. So under Section 54 ng 9165, for a period of not less than 6 months po, dapat siyang i-rehabilitate. How about this one? Yung nasa may table natin to kanina. Pag shabu, di ba? Pag 50 grams of shabu for life imprisonment. Pero kapag less than 20 or less than 50 grams, ayan, so 25 grams lang siya, ano yung kanya magiging 2 years and 1 day to 20 years? Sure kayo? 6 years, 6 years and 1 day to 12 years? Ano katagal? 25 grams. Okay, so yan po, kapag ganyan, ang magiging penalty is 20 years and 1 day to life imprisonment. So yun po yung ayan, so yun yung nasa table natin kanina, 'di ba? Yung kanina, life imprisonment agad kapag 50 grams. Pero kapag less than 50 grams, yan po yung 20 years and 1 day imprisonment. For shabu, ayan, 10 grams or 10 grams or more but less than 50 grams, ang penalty niya po ay 20 years and 1 day to life imprisonment. Pero kapag 50 grams or more, matik na po yun ay life imprisonment. So ito na yon yung delta. Yung life imprisonment na po siya. So ayun po for vice and drugs. Any question po or clarifications? Any questions or clarifications? Wala na po? Or gusto niyo pang ituloy natin ng Tech 2? Tech 1 and 2? Di ba na-discuss sa inyo ang Tech 1 and 2? Kasi 4 na subjects lang po ang naibigay din sa akin eh. Hindi na i-discuss. Okay, so
3 lang po kanina umaga. Sino po yung lecture kanina umaga? Sino yung nag-lecture sa inyo? Hindi rin kasi nasabi sa akin na ano, 4 subjects lang rin po yung naibigay kasi sa akin. Wait lang po. Ayan, Sir Emerick. Okay, so sabagay hindi rin po hindi nagte-Tech 1 and 2 si Sir Emerick. Okay, so kaya kung gusto niyo po ba mag-Tech 1 and 2 hanapin ko po yung presentation kung ano, ilang ano na lang rin naman yun, eh. Okay, so siguro break muna ng ano, ng 5 minutes para hanapin ko lang rin po yung presentation ng Tech 1 and 2. Okey lang sa inyo? Okey po, sige po break po muna ng 5 minutes po. Sige break lang muna ng 5 minutes hanapin ko lang yung presentation dun. Thank you.